Nga pala 'pag namomroblema ka sa patuka mo sa mga manok, itik, pato, bibi, or else puwede namang gamitin 'to sa baboy which is yung asula na puwede siyang ipakain dun. So ito na nga ang aking mga ginagawa ngayon. Okay, ngayong araw inasikaso ko yung pond ko na asula kasi medyo nauubos agad yung tubig which is may butas siguro. So yan nga ay inaayos ko. At pagkatapos ko ng isang pond na pag-ayos at sinama ko na rin tong isa, tatanggalin ko na rin kasi papalitan ko na din dito. Kasi may butas na rin to at nilagyan ko kasi nakaraan ng vermi. Pagkalipas nga ng ilang araw na pag-asikaso natin at ito na nga ang aking bagong pond na ginawa. Ayan, inaasikaso ko rin siya kasi sayang din naman yung area na hindi mapaglagyan kasi medyo siksikan na nga din yung asula dun sa may mga ref na ginagamit natin dyan. So ito na nga at inaayos natin, chine-check. Yan, hindi ko na ginamitan ng kahoy para mas maganda pag lupa na lang at hindi masyadong matrabaho. So yan. Finish na din nga natin yung area na pinaglapagan natin ng asula which is ito na nilalagay na nga natin yung mga lupa dun sa gilid niya at nilagyan ko ng tabla sa gitna upang pag nagdante sa gitna is may magagamit tayo. Inaayos na natin to. So, ito ang gagawin na natin ay patubigan na natin para magamit na natin at ilalagay na natin yung azula dito. So ito time lapse ko lang para medyo ayos at mabilis na. So yan na nga, inalagyan na natin ng tubig pamat-amat at nilagyan ko muna ng vermicompost para mayroong pataba doon sa mga asula na ilalagay natin dyan. At yan, inaamat-amat natin para mas maganda at iwawasak-wasak nga lang. Hindi ko masyadong dinadamihan lang lagay ng vermicompost para mas maayos din siya at sakto lang. At ito na nga is nilalagay na natin yung mga asula na nanggaling doon sa may ref na matagal na doon. Ginagawa ko na rin talaga agad-agad yung pond na to para mas matanggal na yung mga asula doon sa ref. Kasi yung sa ref nawawala yung mga tubig, sayang naman din kung mapapabayaan yung asula. So yan, dinidiscard natin. Kahit nga may pasok, mas priority natin to kasi pag nawala yung asula, wala na tayong magagamit. Nga pala, uulitin ko lang, ang asula is maganda siyang gamitin sa pakain sa mga manok, which is pinakita ko rin naman, may reference naman tayo doon na kung saan ba siya pwedeng ipakain. May online naman dyan kung gusto niyo talaga makasiguro is pwede tayo magbasa or mag-research para mas sigurado natin at safe. At ito na nga yung resulta ng ginawa nating kabuuhan. So yan na, nailagay natin lahat ng azula at yan, medyo malaki-laki na yung pond natin na marami na tayong maiproduce na azula. So yun lang at maraming salamat, sana may natutunan kayo.